Chapter 5. What? Team, I made sure that all of the supplies are without defects bago ko pa sila ipadala dyan sa inyo. Maasahan ang manpower ko. I don't think they delivered it carelessly. Pagdidiin ni Helena, she trusts her team that much at inaasahan niya ang mga iyon. She thinks it is impossible na magkaroon ng problema during delivery gayong sinigurado niya ang safety ng products along the way. Saka, hindi naman masyadong malayo ang travel from her office to the mall. I don't know about your alibis. Pumunta ka dito to see for yourself. Maikling sagot ni Tim saka mabilis niyang pinatay ang tawag. Pilyo siyang napangiti at gustong matawa. I can't imagine her face getting pissed. Ngising-ngisi si Timothy habang naka-4 sa kanyang swivel chair. He kept flicking his pen habang naghihintay kay Helena. Ang tagal naman niya, bagut na bagut niyang wika. You have a visitor, wika ni Elaine na kapapasok lang. Hindi ito nagpapahalata sa kung anumang binabalak niya. She just stayed composed and calm na para bang normal na lang ulit ang buhay niya after being dumped by Timothy. She still chose to work as his secretary. Napangiti siya agad nang pumasok si Helena habang salubong ang mga kilay nito. Tim, tell me anong problema sa products. Saan? I want to check it with my 2 eyes. Prangkang bungad ni Helena habang nakapamewang pa. Relax. Pwede bang maupo ka muna? Ani Tim. Napairap si Helena. Tim, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ngayon. Okay, wala akong oras para sa paupo-upo na yan. My time is expensive. May defect talaga, Helena. Saan nga? Ano ba? Tumayo si Timothy saka seryosong naglakad papunta sa kinatatayuan niya, seryoso siyang nakatingin sa mga mata nito. Mata sa mata, parang nangungusap ang mga mata niya kay Helena. He immediately stopped nang nasa harap na siya ng dalaga. Ni hindi na magawang kumurap ni Helena. Tinuro ni Tim ang dibdib niya. Dito may defect, please, fix my broken heart, ani Tim. Isang malakas na hampas sa dibdib ang natanggap niya mula kay Helena. Gago ka talaga, hindi ako nakikipagbiruan sabyo, ha? Hindi na napigilan ni Timothy na yakapin si Helena. It was so tight, hindi kayang magpumiglas ng dalaga kahit gustuhin man niya. Malakas si Timothy, at lalaki pa rin ito. She's just a girl. What can her force do? Sorry, I badly want to see you, kagatlabi na wika ng binata. Pakiramdam ni Helena ay sasabog na ang mukha niya dahil sa pamumula noon. Nanghihina ang tuhod niya, para siyang nawala ng buto sa katawan habang magkadikit ang katawan niya kay Timothy. She can also feel his heart beating so fast. Stop this now. Stop hugging me. Hindi ko gustong gawin mo sa akin ang ginagawa niyo ng sekretarya mo. I am not a girl like her. I know, that's why I am just hugging you like this. I want to stay close to you like this. Naiiyak na si Helena. Kaya na niyang maging marupok pero mukhang heto na naman siya. Tim, tama na. Humiwalay si Tim sa pagkakayakap sa kanya saka hinawakan ang pisngi nito. Pero umiwas si Helena. Tell me that you don't love me anymore, Helena. Face me. Tell me straight into my eyes. Pagdidiin niya, napalunok ang dalaga ng laway niya. She felt pressure from her toes down to her head. Hindi niya yun magagawa because in the first place, alam niya sa sarili niya na mahal niya pa rin talaga si Timothy. Hanggang ngayon, kahit nakalipas na ang halos 5 taon. Hindi mo magawa, because you still love me. Ano naman yun sa'yo, Time? Ayaw ko na. Matagal na akong sumuko sa'yo. Tinanggap ko na hindi ako kailanman magiging si ate tapos heto ka ngayon, ginugulo mo na naman ako. My life was peaceful even before you come back. Natatakot na akong pilan kang mahalin ulit. Masisisi mo ba ako? I know. I understand. That's why I am standing here in front of you. Ano ba ang gusto mo? You want me to kneel in front of everyone to tell you that I am dead serious about getting you back. I was never yours, Timothy. Pagpapaalala ni Helena. Napasinghap na lang si Helena nang biglang silan siya ng halik ng binata. That was deep. He cupped for her face while deepening the kiss. Gustong magpumiglas ng dalaga but she can't find her force. Bigla na lang siyang nanghina. Bigla na lang niyang naramdaman ang pagpapaubaya sa binata. Mas lalo pang lumalim ang halik na iyon.
Parang malulunod na si Helena. She can't bear to push him away. Parang ayaw niyang matigil ang halik but her mind forces her to. Nang maramdaman niya ang mga kamay ni Timothy sa kanyang malulusog na dibdib ay agad siyang napasinghap. Team, she uttered. Napatigil ang binata. Sorry. Namumulang napaayos ng kanyang sarili si Helena. Hiyang-hiya siya sa sarili niya for giving into Timothy's trap. Habang kagat-kagat ang labi niya ay halos lumuwa na ang mga mata niya for glaring at Tim. You asshole. Senggal niya. Pakiramdam niya ay sinamantala ni Timothy ang kahinaan niya. What more can she do? Mababaliw na yata siya sa kaiisip. Mababaliw na talaga si Helena. Kanina pa niya sinasabunutan ang sarili niya. Kulang na lang ay magkandalagas-lagas na ang mga buhok niya. Mabuti na lang at naglalaro si Tinsley sa baba kasama ng lolo at lola nito kaya naiwan siya ngayon sa kwarto mag-isa at nagpapadyak-padyak pa ng kanyang paa sa inis. Maya-maya pa ay hindi niya namalayan ang biglaan pagpasok ni Bea. Napakunot agad ito ng noo nang makita niyang mukhang nababaliw ang kaibigan niya. Hoy, Gaga, anong nangyayari sa'yo at sabu-sabunot mo ang buhok mo? Natigilan si Helena nang mapagtanto na nakatayo sa pintuan si Bea. Nandyan ka pala. Parang nakakita ito ng multo. Napatigil tuloy siya sa ginagawa niya. Bakit parang nakakita ka naman ng nalto? Anong nangyari ha? Bea, mangiyak-ngiyak niyang sagot. Nataranta naman si Bea na napatalon sa kama niya. Ano, sabihin mo, para kang bata dyan, ang tanga-tanga ko. Sobrang tanga ko, as in, sagot niya habang pinupukpok ang ulo niya. Mag-who knows dili ka nga, ano nga sabi ang nangyari? Isa pa at kakaltukan na talaga kita. We kissed. Naiiyak na sagot niya sa kaibigan. Napaatras si Bea habang nanlalaki ang mga mata niya. Napakapit pa siya sa kumot ni Helena saka iyon itinakip sa bibig niya. Oh my gosh! Ang bilis naman ni Xander. Nakascore agad siya sa'yo. Napangiwi si Helena. Iyon na nga, hindi si Xander, Bea. Hindi siya. Masisiraan na talaga ako ng bait. Huhuho. Mangiyak-ngiyak niyang sagot. Tila naiwan ang question mark sa utak ni Bea. Ano? Sino? Si Timothy. Tumango si Bea. Si Tim lang naman pala, ano? Si Tim. Teka. Pakibunggo na lang ang ulo ko, sis, matamlay na aniya. Paano kayong naghalikan ni Timothy, ha? Hinaan mo ang boses mo, Gaga. Kapag ka ikaw narinig ng anak ko papatayin talaga kita. Paano nga? Anong nangyari? Paano iyon nangyari? Hinalikan niya ako. Prank ang sagot ni Helena. Siya ang tunay na speed, ha? Iba talaga tong si Tim, oo. Teka, nagpahalik ka naman ba? Napalunok ng laway si Helena. Makakapagsinungaling pa ba siya kay Bea? Halos magkadugtong na ang bituka nilang dalawa, There's no way she can lie to her. Silence means yes, Helena ha. Don't tell me nagpahalik ka naman. Hoy! Natahimik si Helena habang nakahawak sa mga labi niya. Hindi ko alam kung bakit hinayaan ko siyang halikan ako, tulala niyang sagot. Gaga, hipokrite ka talaga. Syempre alam mo malamang gusto mo pa rin siya. Nako, Helena. Anong gagawin ko? She is so clueless. Dapat ba niyang bigyan ng malalim na kahuulugan ang mga halik na yon? Magpapadala na ba siya kay Timothy? Maniniwala na ba siya dito? Paano kung totoo naman talaga ang intensyon nito ngayon sa kanya? Kilala naman niya si Tim. Seryoso naman talaga ito sa babae. At saksi si Helena sa kung paanong iningatan ni Timothy ang ate niya kahit na durog siya ng mga panahong iyon ay hindi siya kailanman umeksena sa pagitan nilang dalawa. Lihim lang siya na nagmamahal kay Timothy na ng mga panahong iyon ay masaya sa kakambal niya. But would it be betraying her sister kung sakali man nabibigyan niya ng pagkakataon si Timothy ngayon? Hindi makapag-concentrate sa ginagawa niya si Helena dahil sa nangyari. Nagpapaulit-ulit sa utak niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Timothy sa opisina nito. Hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang mga labi nito sa kanyang bibig. It was so soft, para siyang nasa langit dahil sa mga halik na yun that almost drowned her. Napailing-iling na lang siya. Mabuti na lang at hindi niya dinala si Baby Tinsley ngayon sa opisina dahil for sure, magtatanong iyon kung anong nangyayari sa kanya. Napaka-observant kasi ng batang iyon. Napaangat ng kanyang tingin si Helena nang biglang may pumasok sa opisina niya.
Si Xander pala. May dala-dala itong paper bag. Good morning, ani Xander. Napangiti si Helena. Good morning. Ang aga mo, Anong meron? I just missed you, sagot ni Xander. Napatikom tuloy ang bibig ni Helena. Nagilty siya bigla. Xander missed her, tapos siya, nakipaghalikan sa ibang lalaki kahapon. Hi, ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Helena? Aniya sa isipan. Ganun ba? Naupo si Xander sa harapan niya saka inabot ang paper bag sa dalaga. Nagtatakang tiningnan iyon ni Helena. A big question mark was left in her head. What's this? Tanong niya. It's a dress. I want to invite you to my mom's birthday party later. Can you come? Nag-aalangang ibuka ni Helena ang kanyang bibig. Shall she come? Party iyon. And she is invited. Hindi niya alam kung paanong magre-react. Kung sakali, this would be the very first party na i-attend niya after she came back from England. Can you? Napalunokang laway si Helena. Oo naman. Niece. Thank you, Helena. Nakwento kasi kita kay mommy and she became so excited to meet you. Tila bamara na lang ang lalamunan ni Helena. Ano? Talaga? Yes. I am just so excited na magkakilala na kayo ni mommy, Lena. Pilit na lang na napangiti si Helena. Pinagpapawisan siya ng malagkit ngayon pa lang. How much more kapag nasa sitwasyon na siya? I will pick you up later at night. Okay, wika ni Xander sabay kindat niya kay Helena. Pero, paano ang anak ko? Napakagatlabi si Xander. Oh, about that thing. You can let Het come with you, or depende sa iyo if you want ta. Hindi alam ni Helena kung tama ba ang desisyon niya na magpunta sa party. Minsan lang din naman to, hindi ba? Hindi na lang niya dadalhin si Tinsley dahil bata pa iyon masyado para ma-expose sa mga gatherings na hindi bagay sa edad nito. Hello, Bea. Aniya sa telepono habang kausap ang kaibigan niya. Yes, sis. Nasabi na ba sa'yo ni Xander? Oo, nasabi na niya sa akin. Ikaw ba? Are you invited? Yes. Pero baka medyo malate na ko. Invited din lahat ng mga mall competitors ni Xander, Kaya expect for Timothy to be there. Isang napanggarnga na lang si Helena. Shooked. Paano kung magkita sila ni Timothy doon? Hindi niya alam kung ano ang posibleng mangyari. Malaaso at pusa pa naman ang dalawa kapag pinagsama. Nako, huwag lang talaga magkakaroon ng aberya kapag nasa party na sila. Hoy, natahimik ka na dyan, sis. Ani Bea sa kabilang linya. Napabalik naman tuloy si Helena sa katinuan niya. Nandito pa ko, sis. Sige, anong pakialam ko kung magpunta si Tim? Pilyang napangisi si Bea sa kabilang linya. Jesus. Hoy, gaga, huwag kang magsabi ng tapos. Kapag ikaw, kinain ang mga sinasabi mong yan, naku ililibing kita ng dilat ang mga mata. Manahimik ka nga, Bea. Sige na. Magpapaganda pa ko dito, no? Baka isipin nila na beauty product ang business ko tapos mukha akong diablo. Napahagalpak na lamang ng tawa si Bea sa kabilang linya bago pinatay ni Helena ang tawag. Kapag ito talagang si Bea ang kausap niya ay nawawala ang problema niya. Kahit paano, gumagaan ang dinadala niya kung meron man. They are indeed best friends. She put on a light make-up habang busy sa paglalaro ang anak niya sa ibabaw ng kama nila. Sweetie, huwag kang magpapasaway sa granddad at grandmom mo ha. They're too old to also play games with you. Bili ni Helena habang naglalagay ng foundation sa sapi niya. I know mommy. I won't be a headache. I will behave and just play with my toys. Paninigurado ni Baby Tinsley habang nakaharap sa kanyang manika. Nang matapos sa ginagawa niya ay naglagay na lang siya ng final touch sa damit na binigay ni Xander. In fairness, ang ganda ng binili nitong dress. Mukhang mamahalin. Nag-abala pa talaga ito para sa kanya. Hayes, hindi niya tuloy maiwasang ma-depress. Char, anak, kiss mommy. I will be leaving now. Nag-message na ang tito Xander mo. Nasa baba na raw siya. Tumayo ang bata saka siya hinalikan sa kanyang pisngi. Bye, mommy. Pagkababa niya ay nandoon na nga si Xander at naghihintay sa kanya. Napakagwapo talaga nito. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na sana noon pa niya nakilala si Xander. Idi sana, hindi niya kailangang masaktan noon.
Di sana hindi sumasakit ang ulo at puso niya ngayon na si Timothy lang ang sigaw. Mom, Dad, aalis lang po muna kami ni Xander. Tanging sigaw niya saka siya sumakay sa kotse ni Xander. You look gorgeous. Bagay na bagay sa'yo yung dress. Pagpuri sa kanya ng binata. Isang matamis na ngiti lang ang ganti niya dito sa kanya itinuon ang kanyang atensyon sa daan. Tahimik lang sila hanggang sa makarating na sila sa party venue. Ito na ang kaba ni Helena. Nagsisimula na namang magkarerahan ang pulso niya sa sobrang lakas ng tibok nito. Sobrang daming tao. Camera's flash is everywhere. Nakakasilaw. Halos lahat ay nakasuot ng mag-agarang damit. Kung damit rin lang ang pag-uusapan ay may laban ang suot niya. Kahit na ganoon, naiilang siya. Hindi siya sanay na makihalubilo sa ganito kadaming tao. Nasanay na lang siya sa mga taong nakapaligid sa kanya na nakakasana niya sa araw-araw. Lalo na ang mga tingin ng ibang mga bisita sa kanya ay para siyang lalamunan ng mga ito dahil kasama niya si Xander. Are you okay? Tanong ni Xander sa kanya saka mahinang nitap ang kanyang balikat. Iniangat niya ang tingin niya dito saka siyang ngumiti. I am okay, Xander. Medyo kinakabahan lang. I am new to this bunch of people. Pagpapaliwanag niya. Nagulat na lang siya nang biglang ay lahad ng binata ang palad nito sa kanyang harapan. Patanong niya itong tiningnan. Take my hand. Let me hold it nang mawala ang kaba mo. Mag-aalangan pa sana si Helena pero si Xander na ang nag-initiate na hawakan ang kamay niya. Para siyang kinuryent dahil kasabay ng paghawak ni Xander ng kanyang palad ay nahadyap ng dalawa niyang mga mata ang balto ng isang pamilyar na lalaki na nakatayo sa isang gilid habang may hawak na wine glass si Timothy. Napalunok siya ng laway saka umiwas ng tingin. She's sure na nagsalubong ang mga mata nilang dalawa. Bagay na gusto niyang iwasan. As much as possible, kailangan niyang iwasan si Timothy ngayong gabi. Ayaw niya ng gulo. For sure, nagngingit-ngit na sa selos yung lalaking yun. Huminto sila ni Xander sa tapat ng nagkukumpulang mga bisita na nakasuot ng suit. His mom is here at mukhang kausap ang mga kaibigan nitong mga business person. Mom, I brought her here, wika ni Xander. Nanlalaki ang mga mata ng mommy niya saka napangiti nang makita si Helena. Excuse me for a moment, wika nito sa mga kausap niya saka bumaling sa dalawa. Hello, dear. I am so pleased to meet you. Totoo nga ang sabi ng anak ko, you are so beautiful. Papuri ng mommy niya. Wala tuloy paglagyan ng mga ngiti sa labi ni Helena. Hearing a praise from a woman like her is a different level of happiness. Lakas makaboost ng self-confidence. Lalo pa at mukhang hindi basta-basta ang mommy ni Xander. If you look closely at kung pag-aaralan mo the way she talks, mukha siyang mabusisi sa mga bagay. Hello po, tita. I am also pleased to meet you, nahihiyang sagot ng dalaga. Son, ikaw na ang bahala dito sa bisita mo. I am so you know what to do. Aasikasuhin ko na lang muna ang iba pa nating mga kasosyo sa kumpanya. Bilin ng mommy ni Xander saka ito bumaling muli kay Helena. You are beautiful, hiha, I can already sense that you are a beautiful person. Her heart was so touched. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman niya. Ganito pala ang pakiramdam na welcome ka sa isang tao. Ang bait ng mommy mo, ani Helena habang nakangiti kay Xander. She is, Lena, sobra. Kaya mahal na mahal ko yun si mommy. Siya na lang ang meron ako, how about your father? Wala na siya, matagal na. Nalungkot naman tuloy si Helena. Mas maswerte pa rin siya dahil hanggang ngayon ay kasakasama niya ang pamilya niya. Kumpleto sila, kaya dapat pa rin niya iyong ipagpasalamat. You know what if I take you for a dance? Nabingi yata si Helena. Ha, can I have this dance? Ani pa muli ni Xander sabay lahad ng kanyang isang kamay sa harapan ni Helena. Walang pag-aalinlangang tinanggap iyon ni Helena habang ang mga mata niya ay nakapako kay Timothy sa di kalayuan. Sigurado siya na nakatingin ito sa kanilang dalawa ngayon. Para itong papatay sa taitig pa lang nito. Is there something wrong? Puna ni Xander nang mapansin na tila di mapakali si Helena. Napailing-iling si Helena. Wala. Tara. Sumenyas si Xander sa musician hudyat para magpatugtog ito ng music. Then, Enchanted by Taylor Swift played.
Halos mapatalon si Helena nang biglang sumulpot sa kanyang likuran si Timothy. Uminom kasi siya ng wine mag-isa sa isang sulok habang hinihintay na bumalik si Xander. Iniwan muna siya nito saglit. Enjoyed much. Sarkastikong wika ni Tim na biglang sumulpot lang sa gilid ni Helena. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Do you like him that much na nakipagsayaw ka talaga sa kanya? Didn't you even enjoyed our kiss? Nag-init ang pisngi ni Helena sa mga sinabi nito, kahit kailan talaga ay napakadaldal nitong si Timothy. Can't he just shut up? Pinandilatan niya ito ng kanyang mga mata. Manahimik ka nga, Tim. Kapag may ibang makarinig sa'yo ano sa tingin mo ang iisipin nila? Napatiim ng kanyang bagang si Timothy sa kainagaw ang cocktail drink na iniinom ng dalaga. Dir-diretso niya itong nilagok sa kapadebog iyong nilagay sa maliit na round table. Ano ba? Kanina ka pa. That was my drink. Suway ni Helena habang nagtitimpi ng inis. Pero sa totoo lang ay kanina pa niya gustong magtaas ng boses. What? Nauhaw ako bigla. Ayaw kong makikita kang may kasamang iba. Iniwas ni Helena ang tingin niya sabay kagat ng labi niya. Buiset talagang Tim to. Kung ano-anong pinagsasabi. Akala ba niya makukuha niya ako sa mga pagganyan-ganyan niya? Hindi siya nakapagsalita. Napipi na yata siya. What can she even say? Ang galing lang talaga ni Timothy na paatrisan ang dila niya. Hindi ka makapagsalita. Sinabi pa nito ulit. Naka-cross arms na binalingan siya ng tingin ni Helena. Anong connect ng uhaw sa pagsama ko sa ibang lalaki? This is still my life. I will do what I want to do. You just want to but you don't like to, right? Mukhang ang napipilitan ka lang na magpunta rito, Why? Dahil hindi mo gusto si Xander, tama ba? Why don't you just accept me again, Helena? I bet, nagustuhan mo naman ang halik ko noong araw na yon. You still cannot resist my charms. I know, I can feel it that you still love me. So why not let me love you this time? Iba rin talaga ang confidence mo, no, Timothy Silvestre? You think I would just believe everything that you say? Hindi. Ayaw ko na. Magugustuhan mo rin kung paano akong magmahal, Helena. Itaga mo man sa bato. You will love me again like how you used to. And if that happens, wala ka nang kawala sa akin. Dahil hindi nakita pakakawalan pa, boses ni Tim na may pagbabanta pa. Iyon na yata ang pagbabanta na nakakakilig sa lahat. Imbes na matakot at kakaibang daloy ng kuryente ang naramdaman niya sa buong katawan niya. She was about to walk out pero hinigit siya ni Timothy out of that party. Yes, you are reading it right. Hinigit siya ng binata hanggang sa makarating sila sa parking lot kung saan nakapark ang kotse niya. Nagpupumigla si Helena pero malakas talaga si Timothy. Ano ba, Tim? Bitawan mo ko. Protesta nito. Sinandal niya sa kotse niya ang dalaga sa kanya ito ni corner doon gamit ang kanyang matitigas na braso. Hindi nakaimik si Helena. Pakiramdam niya, kaunting galaw niya lang ay maghahalikan sila ni Timothy sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya. Nananodya ba talaga siya? Let me court you again, Helena. Mahirap ba talaga akong bigyang pagkakataon na patunayan sa iyo na deserving din ako ng chance na hinihingi ko? Inihilig ni Helena ang kanyang mukha sa kabilang direksyon nang hindi magsalubong ang kanilang mga mata. Nakakapaso kasi ang mga titig ni Timothy. Any moment, parang mag-aapoy ito. Kailangan mo ba talagang gawin to para lang payagan kita? This is harassment, Timothy. Really? Kapag hinalikan ba kita ngayon, harassment pa rin ba iyon kahit alam mo sa sarili mo na gusto mo rin? Admit it or not, Helena. I can see it in your eyes that you still have feelings for me. Gusto mo pa bang magmakaawa ako sa iyo para lang bigyan mo ako ng pagkakataon? I can kneel in front of you. Pagmamakaawa ni Timothy. Bitawan mo ko. Babalik na ko sa loob. Xander is probably looking for me. No, hindi kita hahayaang bumalik doon. Kung hahanapin ka man niya, wala akong pakialam kung abutan niya tayo sa ganitong posisyon. Ramdam ni Helena ang pagmamatigas ni Timothy. Boses pa lang nito ay alam na niya na may dala itong sama ng loob. Noong initsapwera mo ako, Tim. Ni hindi mo ako nakitang nagmakaawa sa'yo na piliin mo ako. Kahit nang malaman kong nagdadalang tao ako at ikaw ang ama.
Kaya sana maintindihan mo kung bakit ang Hylen ang kaharap mo ngayon ay kasing tigas na ng dating ikaw, Timothy. Inayos ni Tim ang kanyang sarili at tumayo ng ayos. Sa wakas, makakahinga na rin ng maluwag si Helena. Okay, then. You left me with no choice, napalunokang laway niya si Helena. Bigla siyang kinabahan, nung ibig mong sabihin, Timothy. Mukhang kailangan ko ng magpakilala sa anak ko kung ganon. Kumpiyansa nitong sagot. Napasapok ng kanyang ulo si Helena. Ito na nga ba ang bagay na kinatatakutan niya? Oh zero, alam niya na karapatan din naman ni Tinsley na malaman ang totoo. Na si Timothy naman talaga ang daddy niya. Na ang kinilala niyang tito ay siya palang tinatawag niya dapat na daddy pero bakit kailangan ngayon? Si Tinsley nga ba ang hindi pa handa, o si Helena? No, please, wag ngayon. I can be a good father, Helena. At kung hindi mo ako mabibigyan ng pagkakataon na patunayan sa iyo na magiging mabuti akong partner sa iyo, then, I can't let you get a hold of my child forever na ikaw lang. Si Xander ba ang gusto mong tumayong ama sa kanya? Hal. You think he will let that happen? I know when to fight about my rights. Gusto kong mabuo tayo pero ang tigas-tigas mo. Nanginginig na ang buong katawan ni Helena. Nanghihina na rin siya. Hindi niya alam kung paano pang sisigot gayong halos lahat ng mga sinabi ni Timothy sa kanya ay pawang katotohanan. Gusto niya naman talaga, gustong gusto niya, but there is something that stops her and that's her phobia. Sa loob ng halos ilang segundong katahimikan ay narinig ni Timothy ang paghikbi ng dalaga. It broke him in an instant. Bigla siyang nanghina nang marinig na niya ang hikbi ni Helena. Agad niya itong nilingon sa niya nakita na nakaupo na ito sa gilid ng kotse niya habang yakap-yakap ang kanyang sarili. I want matagal ko ng G gustong bibigyan ka ng pagkakataon, Tim. G gusto ng puso ko. P pero masisisi mo ba ako kay kung N natatakot na ako. N natatakot na akong masaktan ulit, Tim. A ang hirap bumangon. A ang hirap buuin ang wasak na puso ko. You shattered me. And now that you want me back, and nahihirapan na ako, ang kaninang nakakuyong na kamay ng binata, ngayon ay kalmado na. Hindi niya maatim na makitang ganito si Helena. Nakikita niya si Helen sa tuwing umiiyak ito. He immediately ran towards her direction saka siya niyakap ng mahigpit. Sobrang higpit. It was so warm. Para bang ayaw na niya itong pakawalan. I am so sorry. I am just so desperate. Desperado na akong mahalin ka ngayon, Helena. Desperado na akong patunayan sa iyo that I am a man enough now. Paninindigan kita. Paninindigan ko kayo ng anak natin. And I promise, I will never let you go anymore. Just please. Kahit makipagkumpetensya pa ako kay Xander, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Sa gitna ng paghikbi ni Helena ay hindi niya namalayan ang sarili na tumango-tango bilang pagsang-ayon kay Timothy. This time, sigurado na siya na hindi niya ipagkakait sa binata ang isang pagkakataon na hinihingi nito. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa mga mata ni Timothy dahil sa response ni Helena. Lumiwanag ang mga mata nito. Are you finally giving me a chance now? Tandang pananong panipik, hindi makapaniwalang tanong niya. I am, Tim. Kahit masakit, kahit nakakatakot. But promise me, you won't let this chance go. Dahil baka ito na rin ang una at huli, anito habang hindi pa rin nakatingin sa mga mata ng binata. Nakayuko pa rin si Helena. Nahihiya na siyang ipakita ang mukha niya. She isn't confident na maganda pa rin siya ngayon dahil for sure ay nagkalat na ang liquid eyeliner niya sa kanyang mata. For sure ay nagkalat na ang foundation niya. She doesn't want to face him looking so messy. Look at me, Helena, ani Timothy while cupping her face. Pero umiling-iling ang dalaga. Please, muling sinabi ni Tim sa kadahan-daang iniangat ang ulo ni Helena hanggang sa makita nito ng mas malapitan ang kanyang mukha. This time, believe me, Helena. Hindi ko nahahayaang masaktan ka pa ulit. Hinanap pa ni Xander si Helena sa party pero hindi na niya ito nakita pa ulit. Tawag ito ng tawag pero huli na nang mapansin iyon ni Helena. She just sent him a message saying na nagka-emergency kaya bigla siyang umuwi. Pero hindi iyon zero. Dahil ang totoo, she spent the night with Timothy.
Hindi niya alam kung anong malanding kaluluwa ang sumapi sa kanya dahilan para sumama siya dito ngayon sa bahay ni na Tim. Pero pagod siya, at hindi labag sa kalooban niya ang pagsama niya sa binata ngayon. Are you okay? Tanong ni Tim na kalalabas lang ng banyo. Tumutulo pa ang tubig mula sa magulo nitong buhok. Tanging tuwalya lang ang nakatapi sa katawan niya. Iniwas ni Helena ang kanyang tingin. She doesn't want to see his body like this. Minus points na naman siya sa langit kapag nagkataon. I brought you some na clothes. Pinabili ko iyan. It's clean. You can use it after you take a bath. Utos ni Tim habang pinupunasan ng malinis at puting tuwalya ang kanyang buhok. Salamat, nauutol na sagot niya habang hindi pa rin makatingin kay Tim. Why can't you look at me? Ayaw mo bang tingnan ang katawan ko? They are fully toned now. Pwede mo ngang hawakan kung gusto mo. Nagsalubong ang kilay ni Helena. Huwag kang ang bastos, Tim. Magbihis ka na lang. Diyan ka na nga. Sanggal niya sa kanya kinuha ang mga damit na bigay sa kanya ni Timothy. She headed straight into the bathroom without looking back at Timothy. Mabilis na hinubad niya ang lahat ng suot niya saka binuksan ang shower. Gusto niyang magpakabasa ngayon. Sobrang bilian ang tibok ng puso niya. Nagiging abnormal na yata ang tibok nito kapag nariyan ang binata. Hindi na ito maganda. The fact that she is just refusing to what her heart really feels. Nang matapos siyang maligo ay magbibihis na sana siya pero napansin niyang tanging damit lang ang nandoon. Walang underwear. Bulalas niya sa loob ng banyo saka siya nataranta. No, hindi ito maganda. Ano ang gagawin niya ngayon? Nako naman, Helena, bakit kasi hindi mo shine check? Kasalanan mo talaga ta, Timothy Silvestre. Paninisi pa niya sa kanyang isipan. Ano na ang gagawin niya ngayon? Lalabas ba siya na nakasuot lang ng mahabang dress na ito at walang underwear? Hindi niya yata kayang lumabas ng nakaganon lang. Bahala na. It's now or never. Kung mahihiya siya ngayon, wala siyang mapapala. Kailangan niyang talunin ang hiya niya. Napalunok siya ng laway saka humugot ng lakas ng loob. Kinatok niya ang pintuan ng banyo. Tim. Tawag niya sa binata pero walang nasagot. Nasaan na yun? Akala ko ba nagbibihis pa siya? Lumabas ba siya? Iniwan niya ba ko rito? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang isipan. Tim, nandyan ka pa ba? I need help. Tuloy-tuloy na wika nito. Pero hindi sapat yun para marinig siya ni Timothy. Nakasuksok kasi sa tenga nito ang earphones niya. Gusto nang maiyak ni Helena. Pero imbes na magsisigaw sa loob ay nagtapis siya ng tuwalya sa kanya binuksan ng kaunti ang pintuan para sumilip sa labas. Nakita niyang nakahilata na si Tim sa kama habang may nakasuksok na earphone sa tenga niya. Passes. Sit-sit niya dito ng simple. Pero talagang nagko-concentrate ang binata sa ginagawa nito. Ni hindi niya man lang nga napansin na nagbukas ang pinto ng banyo dahil medyo may kalayuan iyon sa kama niya. Tim. Sigaw ni Helena. Pero wala talaga. Wala na siyang choice kundi ang lumabas ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Bahala na. Kakapala na niya ang mukha niya ngayon. Maingat siyang naglakad papalapit sa binata sa kanya tinanggal ang earphones na nakasaksak sa tenga nito. Doon ay unti-unting napatigil si Tim sa pinaninod niya sa kanyang cellphone at sinuri siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napalunok ito ng laway niya. What are you doing? Tandang pananong panipik. Nahihiyang napatingin si Helena sa ibang direksyon habang mahigpit siyang napakapit sa kanyang tuwalya. I need an underwear, nahihiya niyang sagot without looking into Timothy's face. Oh, shoot, ani Tim sabay sapok sa noo niya. I am so sorry about that, Helena. Wait, tingnan ko lang at baka nahulog ko on my way here. Ano, nahulog mo? Paano kung may ibang nakapulot noon? Ano na lang ang iisipin ng mga kasama mo dito sa bahay? Tandang padamdam panipik. Hysterical na sagot ni Helena. Napataas na ang boses nito. Hindi niya napigilan. Calm down, naputol ang sasabihin ni Tim nang biglang may sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig nila. Parehas sila dong napatingin. Natatarantang nagtao si Helena. Sir Timothy. Mukhang nahulog niyo po itong underwear ng girlfriend niyo, nahihiyang wika ng isang katulong na mukhang nakapulot ng underwear. Sinasabi na nga ba ni Helena? Hiyang-hiya ito at pulang-pula habang nagtatago sa ilalim ng kama.
Inis na inis siya. Nakakahiya. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa sa sobrang kahihiyan niya. Oh, thank you, Manang. Sorry, mukhang hindi ko napansin. Iyon lang ang sinabi ni Tim saka mabilis niyang isinara ang pinto. Helena, here. Nandito na ang underwear mo. Inis at pulang-pula na lumabas si Helena mula sa ilalim ng kama. Ewan ko sa iyo. Senggal nito at nakalimutan yata na nakatapis lang siya ng tuwalya. Hindi niya namalayan na natanggal pala ang pagkakasuksok niyon sa dibdib niya kaya nahulog ito sa sahig at tumambad ang balingkinitan at maganda niyang katawan sa harap ni Timothy. Napaawang ang labi ng binata. Sa gulat ni Helena ay namilog ang mga mata niya at tarantang napatikip sa kanyang katawan gamit ang kamay niya. Pero ang sumunod na ginawa ni Timothy ang nakapagpabigla sa kanya lalo. Niyakap siya ng binata. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hey! Ano bang ginagawa mo, Tim? Ang bastos mo. Layuan mo ako. Tuloy-tuloy na sigaw ni Helena. Pilit na gustong kumawala sa bisig ng binata. Pero parang walang narinig ang binata. I don't want to just cover my eyes, Helena. I want to feel your body without looking at it, sagot pa nito. Pakiramdam ni Helena ay kakapusan siya ng hininga habang nagsasalita ang binata sa may bandang tenga niya. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kalakas ang tibok ng puso niya ng mga oras na yun na magkadikit ang katawan nila. But she can feel his burning desire right at that moment. The desire to make their bodies again. Hindi niya namamalayan, hinahayaan na pala niya si Tim na halikan siya. Kusa na lang si Yaring tinatangay ng agos. Napansin niya na lang, she is already giving again. Matatamis na halik ang pinaula ni Timothy sa leeg ng dalaga. Iyon pa lang ay halos ikabalik na ni Helena. Nawawala siya sa sarili niya. Habang ginagawa iyon ni Tim ay makailang beses siyang napapasinghap sa dala nitong kilati. Ah, Tim. Ungol na kumawala sa kanyang bibig. Mas lalong napakapit siya sa binata nang biglang kapain nito ang maselang parte ng katawan niya sa ibaba. She exclaimed nang maramdaman niya ang magagaspang na palad ni Tim na sinasalat ang kanyang gitna. Timothy gently pushed her on his bed saka siya pumaibabaw sa dalaga. Mapupungay ang mga mata nito nang tingnan siya. He looks hungry of her. Para siyang isang batang sabik na sabik ng masibasib nito ang malulusog na dibdib ni Helena habang ang isa-isa niya itong minamasahe. Sumasakit pa ang katawan ni Helena as she wakes up the next morning. Bahagya ring masakit ang ulo niya. Gawa siguro ng cocktail drink na ininom niya kagabi. Pagkagising niya ay wala na si Tim sa tabi niya. Bigla siyang kinabahan. Naiiyak na naman siya. Biglang bumalik sa isipan niya ang nangyari 5 years ago nang magising na lang siya at wala na si Tim, tapos bigla na lang nitong sinabi sa kanya na wala lang sa kanya ang nangyari at isa lang na pagkakamali. She was about to cry, paiyak na talaga sana siya but not until she heard footsteps on the door. May tao. Mabilis niyang pinahid ang luha niya sa kamahigpit na napakapit sa kumot na puting nakabalot sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto at iniluwan yun si Tim. Nakangiti ito sa kanya. May hawak siyang tray na may lamang breakfast. Amoy na amoy niya iyon. Pero ang mga ngiti ni Tim ang nagbigay sa kanya ng assurance. Assurance na bumabawi na nga ito ngayon. That he won't do the same as he did before, bigla siyang naiyak. Naiyak siya sa tuwa. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Tim. Hey, why are you crying? Natatarantang tanong ni Tim sa kanya inilapag muna sa may maliit at bilog na lamesa ang tray na hawak niya. Sinukli-sukli nito ang buhok ni Helena para pakalmihan ang dalaga. She sobbed, akala ko kasi, iwan mo na naman ako. Napaggising ko, wala ka na namang pakialam sakin like 5 years ago, she said in between her tears. Napabuntong hininga na lang si Timothy saka mabilis siyang niyakap. Sinsisi niya ang sarili niya kung bakit ganun na lang ang takot ni Helena hanggang ngayon. Sorry, please stop crying. Huwag ka nang umiyak. I am here. That's in the past now. Hindi na kita babaliwalin. I'm here now, Helena. Pagpapakalma niya rito. Niyakap siya pabalik ng dalaga. Isang mahigpit na yakap. Ipinagluto lang naman kita ng breakfast. Come on, get up. Kumain ka na muna ng may hatid na kita sa inyo. For sure, hinahanap ka na ng anak natin, nakangiti nitong sabi. Tatayo na sana si Helena but she realized wala pala siyang damit. Shoot! Sandali, nasaan ang damit ko? Napakamot ng ulo niya si Timothy.
Hehe, maybe it's still on the floor. Wait lang, hahanapin ko. Namula tuloy si Helena. Mas lalo pa siyang namula nang iabot sa kanya ni Timothy ang damit nito. Here, ani Timothy. Ano, are you going to watch me get dressed? Sarkastikong wika ni Helena. Why not? Nakita ko na naman ang lahat-lahat sa iyo, nakangisi at pilyo na sagot ng binata.